Sa puntong ito, makakausap po natin ang isa sa mga forecaster dito sa Pag-asa, si Alvin Pura. Alvin. So Alvin, bukas ng umaga, papasok sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Yolanda. Tatawagin natin Yolanda. Ano ang mararanasan natin bukas, lalong-lalo na doon sa mga lugar na una nitong dadaanan pagpasok sa PAR? Opo ma'am, bukas po inaasahan natin na papasok na nga ng ating Philippine Area of Responsibility yung ating bagyong si Yolanda. Sa bukas po ng umaga, hindi pa po natin mararamdaman yung ating bagyo. Subalit pagsapit po ng hapon at early evening bukas, yung kanyang cloudiness, yung kanyang outer cloudiness ay mararamdaman na po, lalong-lalo na po dyan sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao habang papalapit po yung ating bagyong si Yolanda. Ano ang posibilidad na itong bagyong ito na si Yolanda ay umabot ng signal number 4? Ang ating signal number 4 ma'am ay nasa 185 kilometers per hour. So sa ngayon po nasa 175 kilometers per hour na po yung kanyang maximum sustained winds. At may gustiness na po yan na umabot sa 210 kilometers per hour. So konti na lang po at malayo pa yung babaybayin yan. So may possibility po na magtaas nga po tayo ng signal number 4 dahil sa ngayon possible din po na abutin talaga natin yung 185 kilometers per hour na hangin. Oo. So may medyo ano to, no? Medyo malawak ba itong yung diameter nitong si Yolanda? Yes ma'am, yung diameter po ng ating bagyo o yung kanyang kaulapan o yung circumference po ng ating bagyo ay medyo malaki po. So kung didikit po yan dito sa Eastern Visayas, sigurado po pati po ang ilang bahagi po ng Northern Mindanao, pati po dito sa area po ng Bicol ay maapektuhan po. Kahit hindi po yung pinakamalalakas na hangin niya, ay abutin pa rin po ito ng mga kaulapan at mga hangin po nito. Alvin, meron na ba tayong mga bagyo na ganito kalakas at ganito kalawak o ganito kalawak ang pwedeng abutin? Yes ma'am, meron na po tayong mga bagyong dumana, ganyan din po. Katulad po nung bagyong si Pepeng, medyo malaki po ang diameter po nito. Halos buong Luzon ay nasako po nito or yung kanyang diameter po ay umabot po sa malaking bahagi po ng Luzon. At yung malakas naman pong bagyo, nung yung nakaraan pong bagyo na si Odette, nag-umabot po rin yung ng signal number 4. Dito naman po yan sa Northern Luzon. Itong si Yolanda ay kinukumpara dito kay Pablo, no? Pero kung matatandaan ho natin, ang bagyong Pablo, marami ho tayong namatay ng mga kababayan dyan, ano? Ano ba ang comparison nila nitong Yolanda at itong Pablo? Actually ma'am, sa ngayon, inaasahan natin na mas lalakas pa po itong bagyong si Yolanda. So, yung bagyong Pablo po, typhoon po yan. So, posible po na mas malakas po itong bagyong si Yolanda. Nagbibigay ba tayo ng kategorya talaga ng super typhoon? Actually, dito po sa Pag-asa or dito po sa Northwest Pacific Region ay hindi po tayo gumagamit ng kategory na super typhoon. Pero yung pong super typhoon natin, yung po yung umaabot sa 215 kilometers, yung po ang equivalent nating hangin dito po sa Pag-asa, doon po sa tinatawag nilang super typhoon. Habang papasok ng bansa itong si bagyong Yolanda, inaasahan ba natin na mag-gain pa siya talaga ng lakas, ng strength daw sa mga dadaanan niya? Opo ma'am, actually nasa dagat pa nga po ito at wala pa ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagpasok po nito or pagdaan po niyan sa dagat, inaasahan pa natin na lalakas pa po ito bago po tumama sa kalupaan. So inaasahan pa rin natin na aabot po ito ng mahigit kumulang na 210 kilometers per hour. Okay, maraming salamat, Alvin. Yes ma'am, maraming salamat. Maraming salamat. Si Alvin Pura po ng Pag-asa.